Okay, welcome everyone. No, thanks for joining. At bago po tayo magsimula, no. So ipanalangin po natin yung darating na conference next year, June 7, no. Leadership conference na gaganapin po sa Aya, San Jose, Batangas. So ipag-pray po natin, no, na the Lord will give us venue at saka place para dito. Okay, so mga kapatid, we welcome Pastor Ronald, no, para mag-share yung kanyang senior before, no, na mayroong mga katanungan pa. So we will continue that, no. Okay, Pastor Ronald, please come in. Okay, magandang gabi po. So sa gabi po nito, pagpapatuloy ko po yung pag-aaral. So yung subject po natin soteriology, yung the doctrine of salvation. I would like to read po Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi po dito, sa Tagalog po, Epeso, Kabanatang 2, talata 8 at 9. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. May the Lord our God bless His word tonight. So, binigyan ko po ito ng title, no, para at least maalaala po natin yung topic. So yung title po nito, ang binigay ko pong title is Am I truly saved? Ako ba ay tiyak na ligtas? Am I truly saved? So sa discussion po natin ngayong gabi para makasunod po ang lahat, may tatlong bagay po ako na gustong bigyang pansin po natin dito. Number one, no, ito muna po yung overview. Yung theological view regarding salvation. Pangalawa, yung pong experiential view. No, pag-experiential, karanasan po yon. And lastly, kasi tatlo po yon, yung transformation or change life. Okay, simulan po natin yung theological view. Ano po ba yung theological view na atin pong tinitindigan? Dito po sa aklat po ng Epeso, sinulat po ni Apostol Pablo, talata 8 hanggang 9, ay may tatlong bagay po tayo na dapat pong makita. Una, yung kaligtasan po, salvation, by grace alone. Ang ibig sabihin po nung by grace alone, grace without works. Ang sabi po doon, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. You are saved by the grace of God. So, naniniwala po si Apostol Pablo at tinuturo po niya na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan lamang ng biyaya. Meron pong lamang. Kaya nga, in English, by grace alone. Or in other words, grace without works, no? Grace without works. No. Sa ibang aklat na sinulat po ni Apostol Pablo para yung cross reference sa aklat po ng Roma, pinaliwanag niya po doon yung katulad po nito na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos, biyaya, kagandahan loob ng Diyos, hindi ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So, hindi ang kaligtasan ay hindi yung katulad ng sinasabi ng iba na by grace and works. Biyaya at gawa. Hindi po, by grace alone. Yung pong biyaya ng Diyos sa atin. No? Hindi kailangan na ang isang tao ay maging matuwid para siya po ay tumanggap ng biyaya. Aklat po ng Roma, Kabanata po 5, talata po 8. Ganito pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. At siya nga ay namatay para sa atin nung tayo nga ay makasalanan pa. So yung kaligtasan ay puro na gawa ng Diyos.
yung pagliligtas ay gawa ng Panginoon. It is a gift. It is a gift. So hindi po pwedeng sabihin na ang biyaya na naligtas ka dahilan sa ikaw ay kinahabagan at ikaw ay sumunod. Hindi po. By grace alone. We are saved by grace alone. Grace without works. No. Ngayon, since ito'y grace without works, papaano po natin ito matatanggap? Kasi gift, when it's a gift, ibinibigay, merong nagbibigay, nagbibigay ang Diyos, ang tumatanggap tao. Paano po natin matatanggap ito? By faith alone. So yung biyaya, yung kagandahang loob ng Diyos na walang bayad, regalo, kaloob, matatanggap ng tao sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Iyon po yun. At yung pong pananampalataya po na yon ay dapat nakatuon lamang po kay Kristo. Kaya nga ito'y magkakasunod by grace alone, by faith alone, and in Christ alone. So hindi po ang kaligtasan ay nakukuha sa membership. Sasampalataya sa Panginoon at sasama sa isang grupo, magiging membro, babautismuhan, at sasabihin kami lang ang ligtas kasi kami ang pinili. Hindi po. Ang Universal Church na tinatawag ay kapulungan ng mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo, naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi dahil sa gawa. So in summary, by grace alone, by faith alone, and in Christ alone. So yun po yun. So dapat po maliwanag po sa atin yon. Kasi nga ngayon marami po tayong nakikita na mga nagtuturo. Let's say for example, katulad po ng kita po nyo to. Katulad po ng Seventh-day Adventist. Naniniwala po sila, Savior ay si Jesus Christ. Pero sinusunod nila yung kautusan na kailangan ang pagsamba ay Sabado. Pag hindi Sabado, hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Bagaman sinabi ng salita ng Diyos na walang itinatanging araw, lahat ay para sa Diyos. So, tingnan po natin, Linggo, hindi po yung araw, kahit anong araw, kasi sa Middle East, Friday, hindi po nagtatangi ng araw. Ang sinasabi, mayroong isang araw na itinalaga ka upang magpahinga sa Panginoon. So, hindi na mamagnify yung araw. Katulad po ng pagsunod ng nila sa pagkain. Naniniwala sila na ang kaligtasan ay pananampalataya kay Kristo. Pero huwag kang kakain ng mga bagay na marumi dahil hindi ka maliligtas. So, ibig sabihin, combination of grace and works. Pagsunod sa kautusan. Hindi po ganun. By grace alone. Naliligtas po tayo sa biyaya lamang ng Diyos. At yung biyaya na yon ay matatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ho ng pag-aanib sa anumang reliyon o paggawa ng sa isang tradisyon. Hindi po sa pananampalataya kay Jesus. Pananampalataya at dapat ang pananampalataya ay nakatuon lamang kay Kristo. In Christ alone. Yun. So yun po. So pangalawa, makikita ko natin dito yung experiential. Ang mga taong totoong tumanggap kay Kristo ay mayroong karanasan. Ano po yung mga karanasan? Number 1, dapat kung ang isang tao ay totoong tumanggap kay Kristo, itong mga karanasan na ito ay mararanasan niya. Internal. Number 1, hunger for the word and thirst for prayer. Ang totoong tumanggap kay Kristo at totoong naging anak ng Diyos ay nagkakaroon ho ng kagutuman sa salita ng Diyos at pagkauhaw sa pananalangin o pakikipag-usap sa Diyos. Sa buko Peter po natin makikita yan. Pangalawa, part ng experiential, peace with God. Yung peace with God ay pakikipagkasundo o kapayapaan sa Diyos. Romans chapter 5 verse 1, yamang tayo ay napatawad na sa kasalanan, tayo ay may kapanatagan na lumapit sa Kanya. Sa ibang salita, mayroon tayong kapayapaan. Sa ibang salita naman,
tayo'y mapayapang makakalapit sa Kanya. So, ang ibig sabihin nun, ang totoong tumanggap kay Kristo ay may kapayapaan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Alam mo na ikaw ay napatawad, mapayapa kang nakakalapit sa Kanya. We receive peace with God. Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Dati tayo kaaway, pero dahil tayo ay sumampalataya, dahil tayo ay nanalig at tayo naligtas, tayo ay naging kaibigan. Dati tayo ay ibang bayan, pero tayo ay naging bayan ng Diyos. Dati tayo ay anak ng dyablo, pero tayo ay sumampalataya, tayo naging anak ng Diyos. Nagkaroon tayo ng peace with God, nagkaroon ng reconciliation. Another thing ay peace of God. So magkaiba po yung peace with God kasi ito po ay kapanatagan, kapayapaan. Iba yung peace of God, kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Ano po yung sabi ng John chapter 14 verse 27? No? Yun po ay makikita rin natin doon sa Philippians 4:7. Ano po yun? Babasahin ko po sa inyo. Sa John 14 verse 27, ang sabi po ng Panginoong Hesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag magbagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So, ang totoong tumanggap kay Kristo ay hindi lamang may kapayapaang makalapit sa Diyos. Actually, nakalimutan ko yung ibang translation sa Tagalog, may katiyakan ng paglapit sa Panginoon dahil nga na-reconcile. So itong peace of God, mayroong kapayapaang galing sa Diyos. Ang sabi po, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Si Lord Jesus Christ po nagsasalita sa mga alagad. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yung mga totoong tumanggap po kay Kristo na naging anak, gaano man po ang kaguluhan sa paligid, gaano man ang kaguluhan sa kanyang kalooban, laging nangingibabaw ang kapayapaan ng Diyos, yung kapayapaan ni Jesus na inilagay sa kanyang puso. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 7, huwag kayong mabagabag sa anuman, hingin nyo sa panalangin, and the peace of God that passeth all understanding, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ay ibubuhos niya sa inyong mga puso. Kaya ito yung ebidensya na pagtotoong ligtas ang isang tao. Walang Kristiyano na nagsusuicide. Sasabihin mo, na-depress o ano? No. Kapag ang isang tao ay Kristiyano, ano mang mangyari, yung kapayapaan ng Diyos hindi nawawala sa kanya. Peace of God. Pangapat, joy of God. Kagalakan ng Diyos ay sumasa kanya. Sabi po ng John chapter 16, no? Ito ay experiential. Pag sinabing experiential, naranasan. Sabi po ng John chapter 16, verse 22, so also you have sorrow now, but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one will take your joy from you. Ayan, napakaliwanag po niyan. Sinabi po ng Panginoon sa John chapter 16, verse 22. Sa Tagalog, basahin ko, no? Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Merong ang isang taong totoong naligtas, nagkaroon ng encounter kay Jesus Christ. Anumang trouble, anumang hardship, anumang sadness, nangingibabaw ang kagalakan ng Diyos sa kanyang puso. Kagalakan. Sabi po ni Jesus, ito puro si Jesus po ang ating Panginoon ang nagsasabi, no? Hindi ko po ito salita, binabasa ko lang po. Ano po ang sabi ng Panginoon Jesus sa aklat ng Juan, kabanata pong 15, talata po 11. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang ang kagalakan ko
at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Praise God. Kahit nauubos ang bigas, kahit nauubos ang inumin, kahit nauubos ang pera, pero ang kagalakan ng Diyos hindi nauubos sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Abay, si Jesus po may sabi niyan, sinasabi ko sa inyo, mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko, kagalakan ni Jesus, at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. Ang ganda po niyan sa English, sabi po niyan, these things I have spoken to you, that my, oh, si Jesus yun nagsasalita, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Sa iba pong translation sa English, that your joy may be complete. So yun po, ang totoong naging anak ng Diyos, tumanggap kay Kristo, ay nagkakaroon ng kagalakan nagmumula sa Panginoong Hesus. Kagalakan na buong buo, unexplainable, overflowing, conquering joy. Ito po hindi naaagaw, hindi po ito nawawala. Ano man ang sitwasyon na mangyari. I believe ito po ay nararanasan po natin ng mga Kristiyano, and naranasan na po natin from the past at patuloy nating mararanasan. Again, isasummary ko po yung experiential hunger for the Word of God. Ang isang anak ng Diyos na totoong tumanggap, nagkakaroon hindi lamang pagkaunawa, kundi kagutuman, pagnanasa sa salita ng Diyos at sa pananalangin, kauhawan sa panalangin. Nagkakaroon ng kapayapaan, peace with God. Romans 5:1. At nakakaroon ng peace of God, yung kapayapaan ng Diyos, inilalagay sa kanyang puso. Nakakaroon ng joy of God, kagalakan ni Jesus, inilalagay sa kanya. Kagalakang hindi kayang talunin ng mga pangyayari o sitwasyon. Hindi kayang agawin ng sino man at ng anuman sa mundo na ito. Dahil ang kapayapaan ito, ang kagalakan na ito ay inilalagay ni Jesus sa mga tao na sumampalataya sa Kanya. Again, these things I have spoken to you that my joy may be in you and that your joy may be complete. Yun. So last, sabi po dito, yung sa transformation or change life. So kung mayroon tayong experiential, ito po kasi ay hindi nakikita ng iba, experience sa loob po natin. Ang sunod po dyan, makita yung transformation, change life, yung pagbabagong buhay. So ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kabisado po ng mga bagong born again, lalo na ng mga pastor, if anyone is in Christ, he's a new creature. Behold, all things becomes new. All things has passed away. Behold, all things becomes new. Ang sino man nakapag-isa kay Kristo, isang bagong nilalang, ang dating pagkatao ay wala na, ang lahat ay nagiging bago. Yung experience ng isang tao sa kaloob-looban niya ay nakikita sa panlabas niyang buhay. Nababago po siya. Nakakaroon ng pagbabago. Okay? Hindi lang yung pagbabago. So hindi ko ito papalawakin kasi maraming pagbabago, no? Maraming pagbabago. Yung other than doon sa pagiging new creation or new creature ay nagkaroon po ng fruit of the Holy Spirit. Ang mga taong totoong tanggap kay Kristo ay nagkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu. Aklat ng Galatia chapter 19 verse 20 up to 22. No. Si Jesus Christ ay nagsabi, if you abide in me and my words abide in you, yun, ask what you will, it shall be given unto you. If you remain in me, my words abide in you. At tapos sinabi po niya, kung hindi kayo manatili at wala kayong magagawa. Yun. So ang isang totoong Kristiyano ay nadadaluyan ng yung po, nung bunga. Kaya nga yung bunga natin, tayo ay branches, si Jesus yung puno. So kung ano yung nasa puno, dumadaloy sa atin. So dahil si Jesus ay nagtataglay ng bunga ng Banal Espiritu, inaasahan na yung mga totoong Kristiyano nagkakaroon ng bunga ng Banal Espiritu. At ang sabi po ron, fruit
that will last. Mga bunga na mananatili. Katulad po ng joy. Sa pananaw ng mundo, pag tumama sa loto, full of joy. Yun po, worldly yun. No? Si Jesus, yung joy ni Jesus, dahil hindi tayo nataya sa loto, kahit wala tayong tinatanggap na milyon, ay meron tayong joy. Kasi nga, doon sa experiential, we receive joy of the Lord. And the joy of the Lord is our strength. So yun. So nagkaroon ng fruit of the Holy Spirit, nagmamanifest sa Kanya. And thirdly, ito yung maganda, from selfish to becoming selfless. Pagbabago po yun. From selfish to becoming selfless. Sa pagiging makasarili, self-centered, selfish, to selfless. Ano ibig sabihin ng selfless? Mas inuuna dati nung nakatuon sa sarili, lahat nakatuon sa kanyang pakinabang. Pero nung binago ni Kristo, anong nangyari? Mula sa pagtuon sa sariling pakinabang ay nagbago. Ang kanyang paningin ay para sa pakinabang ng iba. Natututo siyang magmalasakit sa iba, hindi dahil marunong siyang magmalasakit, kundi ito ang pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. From selfish to becoming selfless. Less of me and more of you. Merong kanta niyan yung less of me and more of you. Yun. And lastly, no, dito sa transformation or a changed life, yung pong tinatawag po natin na a change of mindset. Ayan. Nagkakaroon po ng pagbabago sa mindset. Mahirap Tagalogin kasi yung mindset. Change of mindset. No? Si Pastor William, nagsabi po yan minsan yun daw mindset ng mga tao. Yun daw mga Chinese, no, kahit konti tubo, no, basta marami, madami din, no. 'Di ba? Pagka yung mga Pilipino, ang mindset paawa. Yan yung mga lagi nanghihingi, kawawa, kawawa. Ganyan. Pag Hudyo naman, ay medyo dominant kasi nga chosen sila So, ngayon, tayo hindi lang Pilipino, tayo Kristiyano. So, hindi na po tayo dapat paawa. Bakit? We are more than conqueror. We are more than conqueror. Pag Kristiyano ka tapos palagi kang paawa, questionable po yun. Kasi hindi mo kaya. Bakit? Ano yung mindset mo? Ang sabi, it is the same spirit that Christ risen from the dead dwells in you and dwells in me. The same spirit that Christ risen from the dead. Iisang espiritu ang nagbangon kay Kristo sa mga patay at ngayon naghahari sa atin. Ibig mong sabihin, yung nagbangon kay Kristo, walang magagawa para ibangon ka, para bigyan ka ng kalakasan. A change of mindset. Ang isang Kristiyano ay nakakaroon nararanasin na magbago ang kanyang kaisipan, ng kanyang pananaw, ng kanyang paninindigan. Yan po yan. A change of mindset. At ngayon po, to be focused, motivated itong mindset na ito ng dalawang bagay. Nung hindi ka pa Kristiyano, para makita mo yung kaibahan, na bago ka na ba, yung mindset mo, ganito. Nung hindi pa Kristiyano, ang focus ng iyong kaisipan is temporal. Kaya nga ang gusto mo, pengi ako niyan. Anong matatanggap ko? Anong aking pakinabang? Kasi nag-iipon ka sa mga bagay sa mundong ito. Your focus is for temporal things. Hindi ka makapagbigay ng ikapo kasi magkukulang ka. Hindi ka makapagbigay ng offering kasi magkukulang ka. Kasi ang focus mo ay kung ano ang mayroon ka ngayon. Puro temporal. Baka maubos, baka mawala. Kawawa ako. Puro temporal. Pero kung talagang naniniwala ka na I can do all things through Christ who strengthened me. Kaya kong gawin sa pamamagitan ng lakas ni Kristong ibinigay sa akin. Hindi ka paawa, hindi ka magtutuon sa mga bagay sa sanlibutan ito. Hindi ka matatakot na magbigay, hindi ka matatakot na tumulong. Bakit? Kasi from temporal, your focus will become eternal. For eternity. Amen. Ang focus mo nagiging eternal. Na alam mo na kapag nagbibigay ka, hindi ka nawawalan. Dahil sa bawat pagbibigay mo,
nakapag-iipon ka ng kayamanan sa langit. Sabi ko nga noon, nung bago pa akong Christian, bago pa akong pastor, alam nyo, ang kaibahan mga kapatid, pag kayo may investment sa bangko, yung bangko nag-holiday po yan. Pagka po ang bangko wala po sa SM, yan po'y wala, sarado po pag linggo. Pero alam nyo, pag nag-invest kayo sa langit, 24 hours, 7 days a week, 24 hours a day, 364.5 days a year, hindi ho nagbubukas, nagsasarado ang bangko, walang holiday sa bangko. Kaya nga kung may investment ka sa langit, hindi ka magkukulang. Why? When you focus your mind to the things eternal, to the things that is for eternity, hindi ka matatakot. Hindi ka magiging mukhang kawawa. Hindi ka magiging kawaawa. You are more than conqueror. Dati, binigyan ko yung kahulugan yung conqueror eh. Pag conqueror ka, nagtagumpay ka sa iyong sarili. Conqueror ka. Natalo mo ang iyong kalaban. Natalo mo ang iyong sarili. Kasi ang kalaban ng Kristiyano na matindi, hindi si Satanas, talunan na yun eh. Ang matinding kalaban natin, ang ating sarili. Totoo po yun. Pag napagtagumpayan mo ang iyong pagiging makasarili, pag napagtagumpayan mo ang iyong mga negatibo, you are conqueror. Napagtagumpay mo yung sarili. Pero when the word used more than conqueror, hindi ka nagtagumpay lang para sa iyong sarili, kundi pinagtagumpay mo yung sarili para ang iyong tagumpay ibahagi mo sa iba, imodelo mo sa iba, ipakita mo sa iba para maraming mga tao yung magtagumpay din. You're more than conqueror. Hindi mo sinasarili ang iyong tagumpay. Hindi lamang yan sa mga ganon. Yung ating pagtatagumpay sa ekonomiya, tayo ay nanagana, hindi natin sinasarili. Hindi tayo natatakot. Bakit? Kasi alam natin, we cannot outgive God. Hindi natin po pwedeng lampasan ang pagbibigay ng Diyos. Our mindset from worldly to heavenly, from temporal to eternal, from panandalian sa pangwalang hanggan. Yan po yung mga pagbabago na nakikita natin. A change of mindset. Kakaroon ng mga pagbabago. At yung isa sa pagbabago, yung we are not easily, succumb by the circumstance of life. Hindi po tayo madaling masakop o madala ng mga sirkunstansya ng buhay. Hindi ho tayo nadadala. Hindi ho tayo nasasakop. Si Apostol Pablo ay nagsabi, sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Anong takbo ng sanlibutan ito? Kung sinong madami, majority, doon pumupunta. Kasi kahit nga sa eleksyon, anong mindset? Doon kami sa winnable. Hindi po yun. Ang mindset ng Kristiyano, kahit matalo ka, basta yung pinili mo, alam mo na sinamahan mo ang Diyos sa kagustuhan niya. Hindi natin kinukumbinsi ang Diyos na samahan tayo sa gusto nating mali. It's a change of mindset. Kadalasan, hindi po pagkatalo. Hindi ho katalunan yung makaranas ka ng kabiguan. Why? Sometimes, yung pagkabigo mo ay tagumpay. Mayroon kang kakayahang, kalakasan, tanggapin, anuman ang consequence ng gagawin mo. Basta't alam mo na yung ginagawa mo, yun ang ipinagagawa ng Diyos. You have a strong principle, not easily succumbed by the circumstance of life. Hindi ka madaling maanod, hindi ka madaling madala. Yun po yun. In other words, hindi tayo compromiser, yung mga Kristiyano. So again, sa transformation, change life, meron tayong 4, yung nagiging new creature, nakakaroon ng fruit of the Holy Spirit, nakakaroon ng from selfish to becoming selfless, at yung change of mindset. Under change of mindset, under po niyan yung temporal, eternal, from worldly to heavenly. Yun po yun. Nababago, binabago po tayo ng Diyos. Marami pang mga pagbabago na pwede nating i-testify na madali po eh.
nung sinasabi ba, nung okay nakakilala sa Panginoon, dati ako may bisyo, naninigarilyo, na inom, nawala. Alam niyo, madali po yun. Madali po yung mawala. May mga Kristiyano, mga lalaki, Andres takot sa asawa, pinagbawalan, ay nawala ang bisyo. Pero tandaan po ninyo, hindi lamang sa ganon ang pagbabago. Ang pinakamahirap baguhin, isip ng tao. Kaya nga, renew our mind. Sabi ni Apostol Pablo, by the renewing of your mind. So, kailangan mabago, matransform yung isip po natin. At walang iba na makakapag-transform sa isip po natin except the Word of God. Yun po yun. Kaya nga, babalik pa rin tayo sa experience. Kung gusto mong maranasan yung extreme na pagbabago, yung mga pagbabagong parang hindi ka panipaniwala, kailangan palaging mayroong hunger, mayroong tears, hunger sa Word of God, and tears in prayer. Thirsty ka, nauuhaw ka lagi sa presensya ng Diyos. Para kang si David, as the deer panted for the waters of my soul, long enough sturdy. Yung pang hindi ka mabubuhay pag wala si Jesus. Pero pag nandyan si Jesus, kahit kulang ang pera, kahit nag-iisa ka, buhay ka, payapa ka, masaya ka, dahil totoo kang ligtas. Kaya nga, ang title ko po kanina, Am I Truly Saved? And I believe po, ito po yung mga bagay na susundan natin, matitiyak po natin. Hindi tayo magko-confuse. Now, in conclusion, mamaya, alam ko may magtatanong po. At lahat po tayo mag-contribute. In conclusion, can we lose our salvation? Pwede bang mawala natin ang ating kaligtasan? Ako po, ang pananaw ko, no, hindi. Bakit? John chapter 10 verse 28 to 29. Sa mga taong totoong tumanggap, no? Babasahin ko po sa inyo, hindi ko po ito salita. Hindi ko na ito ipapaliwanag kasi salita naman ni Jesus to. Sabi po ni Jesus sa John chapter 10 verse 28 to 29, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak. Permanent yung buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Kahit sino, pag totoo kang tumanggap, walang makakaagaw. 29. Ang aking ama na siyang nagbigay sa akin sa kanila ay lalong dakila sa lahat. At hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. So, when someone asks me, can we lose our salvation? Definitely, my answer is no. Why? Dahil sabi po ng Panginoon. Okay? Meron pa po dyan. Ano po yung sinasabi po ng Philippians chapter 1, bigay ng verse 1 to 6. Yan po'y kanta. Nung ako yung unang umaten sa Bread of Life, kay Pastor Butch Conde, kanta po yan. Sabi po nila, He who started the good works in you, He'll be faithful to complete it. And He'll faithful to complete it in you. Ano po yun? Galing po yun sa Philippians chapter 1 verse 6. Siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa inyo, siya rin ang tapat na magpapatuloy hanggang kailan? Habang hindi nagbabago ang iyong isip? Wala pong ganun. Ano po ang sabi ng chapter 1 verse 6? Pakinggan ho nating maigi. Babasahin natin. Natitiyakom ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin. Sino po lulubos? Ang Diyos. Hanggang kailan? Hanggang hindi nagbabago ang isip, na katulad ng sinasabi na pag nagbago ang isip dahil may free will, mawawala. Hindi. Basahin ko po ng buo. Natitiyakom ang mabuting bagay na pinasimulan sa inyo ng Diyos, referring to God the Father, ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagharap ninyo kay Kristo. So ibig sabihin, yung kaligtasan na ibinigay sa iyo ng Diyos, nung totoo kang tumanggap, iingatan ng Diyos, ipipreserve ng Diyos hanggang humarap ka kay Kristo. Ibig sabihin, hanggang mamatay ka. At kung hindi ka pa namamatay at nag-second coming, nag-rapture, hanggang rapture, hindi mawawala. Okay. Ano po ang sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata po mga 8, mula po sa talata po 35.
Basahin ulit natin nang wala ng pagpapaliwanag. Basahin na lang natin. Ito po, pakinggan po natin. Minsan hindi po natin ito na-undermine po ng marami. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapaghihatian? Ang pagbuusik? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Ang panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi! Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang mapagtagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Idagdag po natin ang 38, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan man o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Alam nyo, di po ba? Ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Hindi katulad ng tao. Hindi siya nambabawi. Pag binigay sa atin ang karapatan na maging anak ng Diyos from the very beginning till the end, anak tayo ng Diyos. Ibig sabihin, anak ka ng Diyos, ligtas ka sa simula, lulubusin niya hanggang sa pagharap mo sa Kanya. Hindi dahil magaling ka, kundi dahil tapat ang Diyos. Dahil hindi man naging tapat ang tao, tapat pa rin ang Panginoon. Okay? So, by that, am I a Calvinist? Kasi stand ng Calvinist ay eternal security? No, I'm not a Calvinist. Why? Dahil ang sabi po ng Calvinist, ang mga napipreserve hanggang wakas ay yung mga taong pinili na ng Diyos na maligtas. Kaya nga, ang tawag po sa kanila ay yung mga elect. Hindi po ganon. Ako po naniniwala sa free will. I believe in man's free will. I'm not a Calvinist. Ako po'y naniniwala na kaya ang tao ay ipinipreserve ng Diyos ang kaligtasan at hindi nawawala, hindi dahil pinili siya ng Diyos na maligtas. Hindi pa siya ng Diyos na ang tao ay mapunta ng langit at ang iba naman ay mapunta ng impyerno. Ang tao ang nagpapasya kung tatanggapin niya si Kristo o hindi. Ang kamatay ni Kristo ay para sa lahat. Grace to all. But it has power only to those who believe. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world, buong mundo yon, lahat. But to those who believe, doon sa mga sumasampalataya lamang. So, I believe in free will, I am not a Calvinist. Kasi yung Calvinist nga, again and again, yung stand nila, ang Diyos ang nag-predetermine kung sino maliligtas o hindi. Siya din ang bago pa ipanganak, alam ng Diyos ang puntang impyerno, hindi dahil siya ang pumili. No. Yung last text natin noong nakaraan, sabi doon, ang paniniwala nila, God, before ipanganak si Esau at saka si Isaac, and he loved Jacob and hate Esau. And by that, ang sabi po nila, predestined si Esau na maimpyerno at si Jacob ay hindi. Hindi po. Ang tao po, I believe in free will. By the way, yung po kasing discussion yun ay hindi patungkol sa salvation, individual salvation. Yun po ay patungkol sa choosing the nation of Israel. The birth of Israel. Hindi po individual salvation. Ibig sabihin, I believe na hindi nawawala ang kaligtasan, but I am not a Calvinist. So kung hindi ako Calvinist, ano po ako? Am I an Arminist? No. Hindi rin po ako Arminist. Kasi nga, yung Arminist ay nagsasabi na naniniwala sa free will, kaya nga ang tao ay pinili niya si Kristo at somewhere along the way, kailangan patuloy na piliin at pag nagkaproblema at nagkasuliranin at nagbago ang isip, ay po pwedeng itakwil uli si Kristo at dahil doon nawala ang kaligtasan. Hindi po ako ron. Kasi po, tinignan ko po yung mga verse na iyan. Lahat po yan ay conditional. Yung ginamit po nila, yung sa prodigal son, sabi, kita mo anya yung prodigal son dahil umalis. O, 'di ba? Nawala sa presensya ng ama.
Kaso, hinahijack po yung mensahe. Hindi po tinatapos. Ang katapusan po nun, bumalik. So, ibig sabihin, ang totoong anak, hindi papahintulutang mamatay sa malayo. Pababalikin ng Diyos dahil mahal niya. At para bumalik, dinidisiplina. Dahil sabi ng aklat ng Hebreo, ang totoong anak ay dinidisiplina. Kung kayong ama na makasalanan, ay itinutuwid nyo ang inyong anak, gaano pa ang inyong Diyos na banal? Okay? So, ang isang totoong ligtas ay hindi nabubuhay sa kasalanan, pero kung magkasala, tinutuwid ng Diyos para makabalik sa Kanya. Okay? Yung sa Hebrew, yung sulat ni Apostle Paul, yung pinaniwala ng presbytery, pinutol, sabi niya, mayroon pa bang hain na may handog kung matapos maranasan ang biyaya ng Diyos ay tumalikod? Pinutol po ron. Pero may kasunod po yon. At ako'y nagpapasalamat sapagkat alam ko hanggang ngayon hindi kayo tumatalikod. So ibig sabihin, hindi sinasabi ni Apostol Pablo na may tumalikod. Ginagawa lang niyang aware ang mga tao na po pwede pero hindi mangyayari. Kasi the sovereign will of God. Doon. Okay? So again, ngayon, to end up with, bibigyan ko po, ako magbibigay ng isang example, no? Kung kayo po mag-research sa subject of soteriology, hindi po nyo makita sa iba, sa akin lang. Alam po natin, nung last year, si Pastor William, na ituro po niya yung patungkol po sa mga tradition, sa mga Hudyo, patungkol po sa pagpapahinga doon po sa mga lupa o yung sa mga utang pagkalipas po ng 7 taon, ang lupa ay papapahingi, hindi tatamnan. Yung utang hindi nabayaran sa 7 taon, yung po'y kakalimutan. Hindi po yon ang aking sasabihin. Ang sasabihin ko po ay yung sa isang alipin. Okay, according to the tradition ng mga Hudyo, pag po ang isang alipin ay binenta ng kanyang kamag-anak sa isang tao na magiging kanyang Panginoon, binding po ang pagiging alipin sa loob po ng 7 taon. Pagkalipos po ng 7 taon, palalayain po ang alipin ngayon. Wala na po siyang utang. Okay? Pero bago sumapit ang 7 taon, kung mayroong malapit na kamag-anak na babayaran ang utang na yon doon sa kanyang Panginoon, magiging malaya siya. Alisin po natin yung option, yung 7 taon. Ganito po. Alam niyo po ba kung bakit ang mga tao ay, yung mga babae ay nagsusuot ng hikaw? Ay siguro sa ating panahon, ang alam natin para gumanda. Hindi po. Yan po ay may kwento sa bansang Israel. Kasi sa bansang Israel po, ang isang alipin na naglilingkod sa kanyang Panginoon ay dapat maglingkod sa loob ng 7 taon. Ngayon po, may mga pangyayari na sa loob ng 7 taon, mayroon pong mga Panginoon na mabait sa kanya pong mga alipin. Na bagaman alipin, itinuturing silang parang kapamilya. At dahil doon, kahit alipin siya, naramdaman niya yung pagmamahal ng kanyang Panginoon. Ang nangyayari po, pagdating po ng ika-7 taon na kung saan siya'y palalayain, mismo po yung alipin, yung slave, tumatanggi po siya. Ayaw na po niyang umalis. Pag ganun po ang senaryo na ang alipin po ay ayaw nang umalis, personal po niya yung pasya, free will po yon, ano po ang gagawin ng kanyang Panginoon? Tatawag siya ng mga pinuno ng bayan, ihaharap ang kanyang alipin na binibigyan ng pagkakataong lumaya at sasabihin ayaw niyang lumaya, pagsasalitain siya at paninindigan niya. Pag yun po'y napanindigan niya, bubutasan po ang kanyang tainga. Lalagyan siya ng hikaw na para ang buong village, ang buong bayan, pag nakita siya, wala silang datos na ibibigay. Hindi sasabihin ng mga tao, bakit yan 10 taon na ay hindi pa naalis sa kanyang Panginoon? Abusado ang kanyang Panginoon. No, palatandaan, hindi na siya alipin. Bahagi na siya ng pamilya. Minahal niya ang kanyang Panginoon. Naglilingkod siya, hindi dahil sa bayad. Naglilingkod siya, hindi dahil sa alipin. Naglilingkod siya dahil itinuring niyang pangalawang pamilya ang kanyang Panginoon. Hindi na siya aalis doon. At ituturing na rin siya ng kanyang Panginoon na kapamilya. Kung siya'y walang asawa, pwede na siyang mag-asawa.
hindi na rin alipin ang kanyang asawa. Why? Kultura po nila. Now, ano po, bakit ko po isinariyan sa inyo? May analogy po yan. Kasi nga po, diskusyon yung free will. Tandaan po ninyo, yung free will ay ibinigay ng Diyos kay Adam at Eve. Yung free will ay nagamit po nila sa mali. Pinili po nilang magkasala. Lahat po ng mga tao na sumunod, anak at ina po ni Adan, hindi na po nila na-exercise yung free will. Bakit po? Lahat ng mga tao nagmana ng kasalanan ay alipin na ng dyablo. Kaya sabi po ng kanta, gusto kong maging mabait, hindi ko magawa. Kasi nga, alipin ka na ng dyablo. Alipin ka ni Satanas. Ngayon, nung makarinig ka ng salita ng Diyos, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay nangusap sa iyo at ang puso mo ay hinipo ng Panginoon. Doon pa lang magagamit yung free will. Kaya may struggle yung mga tao, tatanggap ba hindi, nakakahiya o hindi. Mayroong mga tao hindi tumanggap sa simbahan, pero pag uwi sa kanilang CR, sa kanilang kwarto, nag-iisa, saka tumanggap ng totohanan. Naunawaan nila, na-exercise nila yung free will. Ngayon, pag natanggap mo na yung na-exercise mo yung free will, tinanggap mo na si God as Lord and Savior, malaya ka na kay Satanas, hindi ka na alipin ni Satanas. Yung free will mo ay hindi na sa pagpili kung itatakwil si Jesus o hindi, kundi yung free will mo ay gagamitin mo para paglingkuran si Jesus ng buong puso, and that is grace. Sabi nga ni Pastor Jun, yung grace is the power to obey. Hindi mo kayang sumunod sa Diyos sa ganang sarili. Pero kapag naranasan mo ang biyaya, matututo kang sumunod. Magiging willing victim ka. Kusang loob kang susunod. At hindi mo na nanaisin pa na lumayo sa Panginoon. Ano man ang mangyari. Dahil naranasan mo sa Panginoon na hindi ka alipin. Ika'y anak niya. Kaya ako'y naniniwala na ang isang taong totoong nagpasya kay Kristo, hindi aalis kay Kristo kung totoong tumanggap siya. Bakit? Yung karasanan niya nung wala kay Kristo ay ibang-iba nung karanasan niya kasama si Kristo. At dahil naranasan niya yung mga bagay na sinabi ko kanina, kung totoong naranasan niya yung experiential, kung totoong naranasan niya yung transformation, his life will never be the same again. Hindi na siya pababayaan. Hindi na, at again, yung anak na yon, wala nang pakialam ang mga ibang tao. Wala na. Dahil ang kanyang buhay ay hawak na ng kanyang Panginoon. Dahil bahagi na siya ng pamilya. Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, nag-in-effect yung pagkabili sa atin ng dugo ni Jesus. Nawala ang kapangyarihan na Satanas. At dahil doon, naghari si Kristo sa ating buhay. To end up with, ganito po ang aking posisyon. Nung tanggapin po natin si Kristo, hindi lang si Kristo ang ating tinanggap. Simultaneously, kasabay ng pagtanggap natin kay Kristo as Lord and Savior, ibinigay ng Ama ang banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu ay siyang tatak ng ating kaligtasan. When say tatak, selyo, kaya nga zeal ng kaligtasan, yan po'y tatak, hindi po yan nabubura. Hindi po yan mabubura. Hindi po buburahin ng Diyos ang kanyang tatak. Dahil yung tatak niya, yung banal na Espiritu. At yung banal na Espiritu na yan ay makapangyarihan. Dahil Diyos siya. Hindi siya kayang talunin ng diablo. Hindi siya kayang talunin ng tao. Hindi siya kayang talunin ng pangyayari. Anumang uri ng pagsubok. Kung pag-aari ka, tinatakan ng Diyos. Mula nang tatakan ka hanggang sa pagharap mo sa Kanya. Anak ka niya. Last na po. Tayong lahat ay mga magulang. Some of us are fathers. Some of us are mothers. Pag po ang anak natin ay tinuring nating anak, ampon. O kung siya man ay biological, dugo at laman natin. Pag yun po ba'y nagkasala, hindi na po natin anak. Pag yun po ba'y nagkasala, hindi na natin ampon. Hindi po. Legally adopted, anak po natin. By blood, by decision or by blood, anak natin, kahit ho yung magkasala, anak po natin yan. So anong gagawin natin sa ating anak? Itutuwid.
Hindi natin hahabulin kung tayo'y tinatakasan, pero pag bumalik, dalawang kamay nating tatanggapin. Kasi magulang tayo. Dugo natin ang dumadaloy sa kanila. Sa palagay po kaya ninyo, ang Diyos na ang pinadaloy ay dugong banal ni Jesus. Yung Diyos Ama, ang pinadaloy ay dugong banal ng kanyang anak. Positionally, we are redeemed. Sa palagay nyo kaya, pagka kayo nahuli sa pagkakasala, hindi na kayo anak? Hindi. Dahil sinasabi ng Diyos, ang makikita ng Ama, positionally, yung dugo ng kanyang anak. Sabi ni Pastor William long time ago, yung dugo niya ni Jesus ay nananatiling sariwa. Why? Because that blood is holy and that is our covering. Hindi ko sinasabi na tayo banal. Hindi ko sinasabi na hindi tayo nakakasala. Tayo tao lamang. Pero kung tayo nagkakamali, hindi nawawala ang kaligtasan. Dahil ang katapatan ng Diyos, ang dugo ni Jesus ay bumabalot sa lahat nating kahinaan. That's why the Apostle Paul, ang sabi ng God sa kanya, my grace is sufficient to your weakness. Sa bawat kahinaan, ang biyaya, ang habag ng Diyos ay sapat sa bawat oras. Hindi magkukulang. By the way, dalawa yung meaning ng grace. Grace means unmerited favor. But grace also means divine enablement. Tayong lahat ay hindi karapat-dapat, pero minahal at niligtas ng Diyos. At tayong minahal at niligtas ng Diyos, we receive unmerited favor, we receive divine enablement. Binigyan din tayo ng kapangyarihan na baguhin ang kurso ng ating buhay. What you think of you, you will be. The book of Proverbs says, shall we pray? Dakilang Diyos sa aming Ama, salamat po sa aming paksa ngayong gabi. Salamat po, I believe, Panginoon, na your word is true and you are true. You are faithful. Working your word to see it fulfilled. Wala kang salita na hindi mo babantayan. Sabi mo nga, madali pang maparam ang langit at lupa. Pero ang kalit-liitang bagay ng iyong salita, hindi mo papabayaan na magkabula. Because you are true God. May mga panahon hindi kami tapat, pero nananatili kang tapat. Salamat sa iyong masaganang habag at biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Okay, meron tayong no? If you don't mind, we will extend because of question and answer. So this is very enlightening for us to understand yung salvation or soteriology. Ngayon, meron bang question? Anyone, anybody who would like to raise question? Ito na yung time for us to really understand ang salvation. Mag-unmute po kayo if you have a question o meron kayong comment. If you are taking note, no? Bali doon sa position ni senior ni Pastor Ronald, apat doon, kinuha niya bali doon sa side ng free will. At yung isa doon ay sa Diyos, no, yung once saved, always saved. Yun yung bali. Sabihin merong man's part at saka merong God's part, no. It's a combination. Sabihin when God invited yung tao, nagsabi siya ng yes. So it takes two to tango. Yun ang bali, no. All right. Any question? So sabi ko nga, we are in a classroom para mag-aral. So this is the time to raise question. Opo. Pastor, habang wala pang nagtatanong, kasi karagdagan lang po, with regards doon sa tatak ng kaligtasan, at least meron tayong hint doon sa Biblia. Sa lumang tatak, significant po kasi yung singsing ng hari, pantatak. So, ang sinasabi po kasi dyan sa Biblia, lahat ng tao
lahat ng bagay na tinatakan ng singsing ng hari, hindi po yan pwedeng pakailaman ng sino man. Pag yan po ay pinakailaman, mangangalugan po yan ng kamatayan ng nakialam. Kasi po, lahat ng tinataka ng hari, yan po ay pag-aari ng hari. At yan po ay cover ng kapangyarihan ng hari. Actually, kahit po yung mga kautusan, nung yung mga pinatutupad, yung sila Daniel noon, yung si King Dario, tinatakan yung batas na ito ang parusa. Kahit gustong i-save ni King Dario si David, hindi si David, si Daniel, kasi mahal niya, hindi niya magawa kasi natataka na eh. Natataka na yung kautusan na pagsumulit. So, ano po yung sinasabi natin? Tayo po, pag tinanggap si Kristo, tinatatakan po tayo ng Banal Espiritu. Actually, more than tatak, ang Banal Espiritu tumatahan sa atin. Kaya nga, nagiging tatak palatandaan. Kaya nga, kahit ang dyablo, hindi niya pwedeng salangin yung mga may tatak. Kasi pag-aari ka ng Diyos eh. Ang sino mang sasaling sa iyo, mananagot sa may-ari. At ang may-ari sa atin, ang Diyos. God is sovereign. Yun po. So, yun po sa nawa ay maano pa natin. Salamat po. Okay, any comment or any question? Pastor Israel, congratulations. Kuha ka na ngayon. Your husband, na-promote ka na. Do you like to say something, Pastor Israel? Thank you po. Thank you po sa lahat ng bumati. At ganun din po lalo na po kay Pastor Frankie. Ninong po namin yan. Pastor Frankie. So, ayan po. Maraming salamat. At sa akin po ay malinaw naman po yung pinaliwanag ni Pastor Ronald na about dun sa salvation, sa teriology. Na yun nga po, na we are saved by grace through faith in Christ alone. So, sa akin po, malinaw na po yun sa akin. Kaya sa akin po, wala na po akong masyadong katanungan patungkol doon. Napagdaanan na rin po namin yan eh. Actually po sa, yun ding dito sa, yung kay Bishop Amy. So, yun po, dati po nakikinig din ako doon. Doon ko rin po naunawaan yung ano ba talaga yung salvation. Kasi dati po nung bago-bagong pastor pa lang ako, di ko rin maipaliwanag pag nagtatanong yung mga miyembro kung ano ba, naligtas ba tayo dahil sa ating mga gawa o naligtas tayo dahil sa biyaya. So, yun po. So, malinaw naman po sa akin. Kaya, pasalamat po ako sa Panginoon sa pinag-aralan natin ngayon. So, bali, parang ano na lang po siya sa akin, refreshment ng mga topic. So, yun po. Maraming pong salamat kay Pastor Ronald. Yun lang po, Pastor. Okay. Thank you, Pastor Israel. Alright. So meron tayong dalawang kwan dito, no? Parang tinitignan dito, no? Yung sa side ng spirit, which is doon na kumilos ang Diyos, no? Na legally speaking, we are already purchased, we are being bought. Ngayon, on the side of the soul naman, naro kasi yung free will nasa soul. Pero ang problem kasi is pag meron tayong tinatawag na unrenewed mind o undisciplined life, ito po yung nagiging problem, no? Yung soul na kwan siya, nakaka-experience ng tinatawag na weakness, no? Especially kung dadaan tayo sa tinatawag na mga trials o yung mga pagsubok sa atin, no? Pero ang point kasi dito is, are you really 100%? O yung submission mo o yung trust mo, yung surrender mo regarding sa tinatawag na free will. Kaya i-share ko siguro yung sinabi ni Apostle Paul, no? Sa 2 Timothy 1:12. Kasi ang nagiging issue kasi dito yung tinatawag na maintenance ng salvation. Ayan po, sino magme-maintain ng salvation?
ang Diyos ba o ikaw, no? Ito po yung sinabi ni Apostle Paul no 2 Timothy chapter 1 verse 12. Sabi niya sa King James Bible, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Ang question nga kasi is, what we have committed. Ano yung ating inilagay sa Panginoon? Kasi kung ayaw pa tayo pasakop, hindi pa tayo 100%, I should say, in surrender, so yun na nagiging problem natin. Meron pa tayong tinatawag na undisciplined life. O kulang pa tayo sa tinatawag na kaalaman. So dito yung lumalaro yung problema. But if we are committed, if we obey, if we submit, ibig sabihin, we know who will keep us. Ayan po. Kaya ito yung napakaganda for us na magtiwala. Si Apostle Paul sabi niya, for I know whom I have believed. Tayo ba? Kilala ba natin whom we have believed? Ayan po yun. So, kung kilala po natin, then it will give us peace. Kung bibigay ng kapayapaan and salvation will not be an issue. So, ayan po. Doon of course, kailangan din natin, kumbaga sa kanila, malaman itong mga bagay na to, no? Dahil meron mga magtatanong sa atin. Alright? So, meron pang karagdagan o katanungan bago po tayo magwakas sa panalangin. Ako po, Pastor. Sige po. Pastora, just go ahead. Apo. Di ko po maintindihan kung kanino mahina ang signal, kung sa inyo o sa akin. Medyo nagpuputol-putol po kasi. Pero, pag nagputol po, sabihan mo na lang po ako. So, ano po, ang napakaganda nung senior ni Pastor Ronald. Tapos, na-refresh din po ako. Kasi, yun nga, yung napag-aralan namin dati yung sa paradigm shift na parehas ng ang tinuro ngayon ni Pastor Ronald na kailangan talaga mabago ang mindset natin na ang kasi nga 'di ba po binago na lahat ni Jesus mula tayo sa ang pagiging alipin ng kasalanan, naging alipin ng katuwiran, naging kaibigan ng Diyos. Pero di pa na-satisfy si Jesus, ginawang anak kasi nga 'di ba po yun ang pinaka-goal na ma-restore yung nawala kay Adan, yung sonship. So, dapat ngayon tayo ay umaakto na as sons and daughters kasi 'di ba po inadapt na tayo sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan lang ni Kristo. So, ang dapat nga po hindi na ang parang ang mindset natin na ang Lord na parang humihingi tayo na grabeng pakiusap, kundi humihingi tayo bilang mga anak na niya. So hindi na as Lord ang tingin natin, kundi as Father na. So, kami po dito parang inaano na namin na opo, si Jesus, Lord of Lords, King of Kings. Pero ang maganda na ang tingin na Ama, na ang 'pag humihingi tayo, hindi na tayo nagbe-beg, kundi naglalambing sa Ama. So, yun lang po. Na-gets niyo po? Opo. That's a relationship, no? Opo, Kumbaga yung sa mas kwan, matibay na relasyon. before parang kwan kayong empleyado ka lamang. Ngayon, you are a Opo, part owner. You are a part owner opo. na. So, iba-ibang kwan na Yan yun. pa po. Tsaka Oo, po, mas maganda po 'pag ganyan na ang mindset natin kasi hindi na tayo gagalaw na parang 'di bayad na kada galaw parang pagod na pagod ka, ano ba 'yan. Pero kung anak ka, ang mindset mo, anak ako, ang magmamana ako sa kaharian. So, papagandahin mo kumbaga po sa business dito sa mundo. 'Pag mas maganda ang business mo ng parents mo,
ikaw din naman ang magmamana. So, magtatrabaho ka ng maayos. Oh, at saka iba yung confidence mo eh. Hindi Opo, hindi kaisipan ng empleyado. Kumbaga kaisipan ng may-ari. Yun ang kuha mo. opo, yan Kaya po. yung motivation mo bali na alam mo isa yung business yun kaya magsisipag ka. Yes po. Kaya ayun po, paradigm shift. Para mas iba ang galawan. Yun lang po. Mm. Okay, tama po 'yun, no. Yung nabago yung kuha mo. I should say position mo, yung situation mo, even yung outlook mo. Yun po 'yun, yung adoption nga from slave to to become a son, no. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 10, no. Hindi ka na slave kasi yung slave hindi niya alam kung ano yung master's will eh. But you are my friend, sabi niya gano'n, no? So, alam po natin, no, na we are joint heirs with Christ. Tayo yung tagapagmana na kasama ni Jesucristo, no? So, yun po yun. Alright, maraming pong salamat, Pastora, sa yung senior, no? Okay, meron pa po ba? Pastor, add ko lang po doon sa sinabi niyo kanina sa Timothy na who will maintain, no? Sige po, okay. Opo, sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Pilipos, the same author of Timothy, verse 12, yung pong second phrase, letter B sa Tagalog. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Work out your salvation with fear and trembling. No, yung English po kasi workout. So sino yung mag-workout? Yung mananampalataya. It doesn't mean na hindi ligtas, i-workout. Para maunawaan po natin yung workout sa gym, di po ba? Pag lagi kayo nag-workout, ano po ang nangyayari? Nagiging healthy physically, lumalabas yung muscle. So, ang ibig sabihin, yung workout, dapat yung ating ginagawa araw-araw, ipinapakita natin na tayo ay ligtas. Wino-workout natin, ipinapakita araw-araw na tayo ay ligtas. Ibig sabihin, para maging ugali, gawin nating habit yung pagbabago ng ating isip, dinidisiplina tulad po ng sinabi mo. So, entitled po diyan, sole, we are the one to work out. So, ang ibig sabihin nun, inumang workout, hindi para maligtas. Papakita lang, i-exercise. Another meaning of workout is exercise. When a person go to the gym, he exercise. Nag-i-exercise siya, nag-workout siya. Bakit? Para maging healthy, strong, labas muscle. Ganun din. Bilang mga Kristiyano, i-exercise natin, gawin natin araw-araw yung ginagawa, sinasabi ng salita ng Diyos para halatang-halatang Kristiyano. Para labas na labas, talaga, Kristiyano talaga. Ay, ibang-iba ang pananaw eh. Yun po. Yun lang po, Pastor. Okay, katulad nga din ng sasakyan yan, since ikaw ay nakargahan na ng gasolina, gamitin ka na, bumiyahe ka na, yun ang ibig sabihin doon. So, yan po yun. Alright. So, meron pang pahabol bago tayo mag-close in prayer. Alright, let us pray. Heavenly Father, full of grace and truth, you are holy, you are righteous, you are just. At muli, O Diyos, kami nagpapasalamat for another education of your word. Salamat muli, Panginoon, sa enlightenment by the Holy Spirit. Na tunay nga po, Panginoon, Lord God, sa iyo, Panginoon, ginawa sa amin on how you died. You suffered. You took the pain, the shame, Lord God, at ginawa ito because of your love. Dahil while we were sinners, Christ died for us. At kami nga po, Panginoon, Lord God, ay patuloy na matuto at makita po namin, Lord God, ang iyo, Panginoon, pagmamahal, ang iyong ginawa, Panginoon. Na hindi kami, Panginoon, Lord God, na hindi maging obedient, Lord God, but simply to submit ourselves before you, Lord God. Because you are a good, good Father. Panginoon, thank you, Lord God, for these things, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. That we can, Lord God, continually, Lord, experience, Lord God, the benefit
of the forgiveness of our iniquities, the healing of our diseases, and redeeming our life from destructions, and crowning us with loving kindness and tender mercies, and satisfying our mouth with good things so that our youth is renewed like the eagles. Thank you, Lord God, for the wellness, for the good health, for the peace, Lord God. And I speak, Lord God, peace for every family, for every home na narito ngayon, Lord God, in the name of Jesus. I speak shalom, Panginoon, Lord God. Walang evil, walang presence, Panginoon, Lord God, ng darkness. But, Lord God, every home magkaroon ng fullness of God's goodness. And I speak provisions, Lord God. I speak, Lord God, peace, joy, love, Panginoon, to every home. Nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken. Salamat po, Panginoon, o Lord God. Muli, sa iyo, Panginoon, patuloy na pagkabay, Panginoon, sa amin. Salamat po, Panginoon, Lord God, for your mercy that follows all the days of our life. Salamat, Panginoon, for the victory na ipagkaloob mo, Panginoon, sa amin. Lord God, as we continue to trust you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, maraming pong salamat for joining us. Salamat At po. kung mayroon pang time na mag-sharing, you can stay and share with us. Thank you